What's up po mga ka-charity? May nais po namin mamigay ng 1K sa mga listeners and viewers natin. Lalo na po sa mga mahilig mag-comment. Pasasalamat po namin ito sa inyo. Sa linggo po ng hapon, magla-live po tayo para mamigay. Every Sunday po ito. Kaya sana po pakinggan niyo po ang aming kwento mula umpisa hanggang dulo. Kaya po kasi charity ang name ng channel natin. Dahil po para sa inyo po ang mga kikitain natin. Tulong po namin lalo na po at mahirap ang buhay. Thank you po sa pakikinig. Ingat po kayo! Magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Liam. 33 taong gulang ako at isa akong pulis. Sa trabaho namin, normal na ang habulan, rambulan at barilan. Sanay na rin akong makakita ng taong nagsisinungaling para makalusot sa kaso. Kaya akala ko, wala nang sitwasyong kayang gumulo sa isip ko. Pero nagkamali pala ako. Dahil ang pinakamahirap kong naging laban ay hindi sa mga kriminal, kundi sa pangarap naming mag-asawa na magkaroon ng anak. Maagang maaga pa lang, nagising ako sa amoy ng sinangag at daing. Paglabas ko ng kwarto, nadatnan ko ang asawa kong si Andrea na abala sa kusina. Nakatalikod siya habang nagpiprito ng itlog. Lumapit ako at niyakap siya mula sa likod. Hoy, mainit ang mantika. Mas mainit ka. Naku, ang aga-aga bolero ka na naman. Totoo naman. Lumingon siya at ngumiti. Hanggang ngayon tuwing ngumingiti si Andrea, pakiramdam ko ay bagong nililigawan ko pa lamang siya. 12 taon na kaming kasal, pero ganoon pa rin ang nararamdaman ko. Umupo kami para mag-almusal. Tahimik kaming kumakain. Napansin kong parang may gustong sabihin ng asawa ko. Oh, anong iniisip mo? Han, may appointment tayo mamayang hapon, di ba? Tumango ako. Hindi na namin kailangang sabihin kung anong appointment yun. Pareho na naming alam. O bigay ni. Isa na naman yung pagkakataong baka sakaling sabihin ng doktor na pwede na kaming magkaroon ng anak. Ilang taon na kaming pabalik-balik sa ospital. Ilang beses na rin kaming umasa. At ilang beses na rin nadurog ang puso namin. Pagdating namin sa ospital, tahimik kaming magkatabing nakaupo. Makalipas ang ilang minuto, tinawag na kami ng doktor. Pinapasok kami sa loob. Ngumiti ito sa amin, pero halata sa mukha niyang hindi magandang balita. Andrea, pasensya na. Tahimik lang kaming nakatingin. Hindi na talaga ligtas ang isa pang pagbubuntis. Kapag ipinilit natin, maaring malagay sa panganib ang buhay mo. Biglang yumuko si Andrea. Narinig ko ang mahina niyang paghikbi. Parang may pumisil sa dibdib ko. Hinawakan ko agad ang kamay niya. Doc, ayos lang po. Hindi na namin ipipilit. Mas mahalaga ang asawa ko. Tumango ang doktor. May isa pa namang paraan. Surrogacy. Nagkatinginan kami ni Andrea. Hindi na muna namin yun pinag-usapan. Tahimik kaming umuwi. Habang nagmamaneho ko pa uwi, walang nagsasalita sa amin. Minsan kasi, kahit mahal na mahal ninyo ang isa't isa, may mga sakit na hindi kayang gamutin ng salita. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa presinto. Pagbukas ko pa lang ng pinto, narinig ko na kaagad ang boses ng partner kong si Ben. Sir, good morning. Mukhang naubusan ka ng load ah. Bakit? Wala kang signal? Hindi ka nakangiti. Napailing ako, Ang corny mo talaga. pero napatawa kita. 1 puntos na naman ako. Bago pa ako makasagot, may 2 tanod na pumasok. Kasama nila ang isang babaeng nakaposas. Magulo ang buhok.
may gasgas sa braso. Pero kahit ganoon, kitang-kita ang ganda niya. Napangiti pa siya pagtingin sa akin. Good morning, sir. Miss niyo na ba ako? Napahawak ako sa noo. Ikaw na naman, Maya. Aba, regular customer. May loyalty card ka na yata rito. Nagtawanan ng mga pulis. Pati si Maya ay napatawa. Sir, hindi ko naman po ninakaw. Hiram ko lang. Hindi ko lang naibalik. Mas lalo silang nagtawanan. Grabe, may sarili kang diksyonary ah. Maya, ilang beses na kitang pinagsabihan. Bakit paulit-ulit ka pa rin? Unti-unting nawala ang ngiti niya. Napayuko siya. Sir, kung may ibang paraan lang, hindi ko gagawin yan. Tahimik ang buong presinto. Biglang may maliit na batang babae ang sumilip sa pintuan. Ate Maya. Salamat po Ate Maya sa tinapay kagabi ha. Hindi na po gutom yung bunso kong kapatid eh. Ngumiti si Maya. Hinaplos niya ang ulo ng bata kahit nakaposas ang mga kamay niya. Mag-aral ka ng mabuti ha. Huwag kang gagaya sa ate. Tumango ang bata bago umalis. Tahimik akong nakatingin. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa unang pagkakataon, hindi kriminal ang nakita ko, kundi isang babae na may mabuting puso. Noong araw na yon, hindi ko pa alam na ang babaeng ilang beses ko nang inaresto ang unti-unting magpapabago sa buhay naming mag-asawa at lalong hindi ko alam na siya rin ang magiging sagot sa panalangin naming 12 taon na hinihintay. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ng araw na yun. Bilang pulis, trabaho kong hulihin ang mga lumalabag sa batas. Pero habang nakatingin ako kay Maya, pakiramdam ko may kwento siyang hindi pa niya nasasabi. At bilang tao, gusto kong malaman ang kwentong yun. Pagkaalis ng batang lumapit kay Maya, muling tumahimik ang buong presinto. Kinuha ko ang blatter. Ano na naman ang kaso mo? Napakamot si Maya sa ulo. Sir naman, attempted pickpocket lang eh. Attempted pa lang? Opo, hindi ko po natuloy. Wala pala siyang laman eh. Halos mapaupo sa kakatawa si Ben. Grabe, ikaw talaga ah. Pati malas pinipili ka. Napailing ako. Pero hindi ko napigilang mapangiti. Maya, hanggang kailan mo balak gawin to? Unti-unting nawala ang ngiti niya. Hanggang may sakit ang kapatid ko, sir. Biglang natahimik ang lahat. Noong una, akala ko palusot lang yun. Pero iba ang mga mata niya. Hindi siya nagsisinungaling. Lumabas ako para uminom ng kape. Ilang segundo lang, may narinig akong mahina na pag-iyak. Sinundan ko ang tunog. Nasa likod ng presinto si Maya. Nakaupo, tahimik na umiiyak. Hindi niya alam na naroon ako. May hawak siyang lumang cellphone. Pasensya ka na, June. Konting tiis pa. Makakabili rin si ate ng gamot mo. Hindi ko sinasadyang makagawa ng ingay. Napalingon siya. Agad niyang pinunasan ng luha. Sir, kayo po pala. Totoo bang may sakit ang kapatid mo? Tahimik siyang tumango. Simula bata siya, may problema na siya sa puso. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pambayad. Kaya napilitan akong magnakaw. Napabuntong hininga ako. Alam mo namang mali ang ginagawa mo. Alam ko, araw-araw kong sinasabi sa sarili ko na uling beses na. Pero kapag nakikita kong hirap huminga si June, nawawala ang katinoan ko. Tahimik kaming dalawa. Maraming beses na akong nakarinig ng dahilan mula sa mga nahuhuli ko. Wala kaming makain, napilitan lang para sa pamilya. Pero ngayon lang ako nakakita ng taong umiiyak habang inaamin ang kasalanan niya.
Makalips ang ilang oras, napagkasunduan ng complainant na wag nang ituloy ang reklamo. Pinalaya si Maya. Paglabas niya, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang payong. Tinitigan ko ang ekstrang payong sa sasakyan ko. Kinuha ko yun. Maya, Sir, inabot ko ang payong. gamitin mo muna. Nagulat siya. Sigurado po ba kayo? Hindi niyo na ako hulihin kapag hindi ko na ibalik? Napangiti ako. Hindi, pero siguraduhin mong maibabalik mo. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi pilit. Salamat po. Sa unang pagkakataon, may pulis na naniniwala sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero gumaan ang pakiramdam ko. Akala ko hanggang doon lang ang pagkikita namin. Pero mali ako. Kinabukasan, isang tawag mula sa ospital ang tuluyang nagpabago ng takbo ng kwento. Hindi pa namin alam ni Andrea na ang babaeng ilang beses ko nang inaresto ay malapit ng maging pinakamahalagang tao sa buhay naming mag-asawa. Kinabukasan, day off ko. Akala ko makakapagpahinga ko pero maaga pa lang ay tumawag na ang asawa kong si Andrea. Han, pwede mo ba akong sunduin sa ospital? May kakaiba sa boses niya. Parang may gustong sabihin pero hindi masabi. Kaya agad akong pumunta. Pagdating ko, nakaupo si Andrea sa garden ng ospital. May hawak siyang isang folder. Lumapit ako. Han, okay ka lang? Ngumiti siya. Pero halatang pilit. Liam, napag-isipan ko na. Tungkol saan? Doon sa sinabi ng doktor. Surrogacy? Tahimik akong tumingin sa kanya. Sigurado ka ba? Tumango siya. Kung yun lang ang paraan para magkaroon tayo ng anak, anda akong gawin. Hinawakan ko ang kamay niya. Pero kailangan natin pag-isipan ng mabuti. Hindi basta-basta ang pipiliin natin. Hindi pwedeng dahil lang sa gusto nating magkaanak. Kailangan mapagkakatiwalaan natin ang taong magdadala sa baby. Tumango si Andrea. Alam ko. Kaya nga gusto kitang tanungin. May tao ka ba na naiisip na gawin yun para sa atin? Napaisip ako. Sa dami ng taong kilala ko, iisa lang ang pumasok sa isip ko. Pero agad ko ring inalis. Hindi pwede. Imposible. Hindi ko masabi ang pangalan niya. Paano ko sasabihin sa asawa ko na ang naiisip kong tao ay isang babaeng 4 na beses ko nang inaresto? Baka isipin niyang nababaliw na ako. Napansin ni Andrea na natahimik ako. Liam, may naiisip ka no? Napangiti ako. Meron, pero imposible. Sino? Huminga ako ng malalim. Si Maya. Hindi nagsalita si Andrea. Sa halip na pangiti siya. Ako naman ang nagulat. Bakit ka nakangiti? Kasi siya rin ang naisip ko. Nanlaki ang mga mata ko. Ha? Paano? Remember, nakwento mo siya kagabi? Hindi ka ganun magsalita tungkol sa taong masama. Sabi mo, nagbibigay siya ng tinapay sa mga batang nagugutom. Inuuna niya ang kapatid niya kaysa sa sarili niya. At kahit nahuhuli siya, hindi siya nawawalan ng respeto sa tao. Tahimik akong nakinig. Hindi ko sinasabing tama ang ginawa niya ha. Pero pakiramdam ko, hindi masama ang puso niya. Noong mga sandaling yun, mas lalo kong minahal ang asawa ko. Habang ang ibang tao ay nakikita ang kasalanan ni Maya, nakita ni Andrea ang kabutihan sa likod ng mga pagkakamali nito. Kinahapunan, tinawagan ko si Maya. Nagulat siya nang yayain ko siyang magkape. Pagdating niya, nakatayo pa siya sa labas. Sir? Sigurado po ba kayong ako ang pinapunta niyo rito? Ikaw nga. Wala naman po akong ninakaw ngayon. Napatawa ako. Hindi kita ipaparesto. Lumapit si Andrea. Ngumiti siya kay Maya. Hi!
Ako si Andrea, asawa ni Liam. Nagulat si Maya. Ay, good afternoon po. Napakaganda niyo pala. Sir, ang swerte niyo naman. Napakamot ako sa ulo. Umpo ka. Libre namin. Libre? Sigurado? Baka mamaya hugasan ko ang plato ha. Nagtawanan kaming tatlo. Dumating ang pagkain. Pagkakita ni Maya sa fried chicken, nanlaki ang mga mata niya. Ate, pwede bang picturean muna? Para may maipakita ako kay June. Hindi kasi kami madalas na makakain ng ganito. Biglang natahimik kaming dalawa ni Andrea. Hindi dahil sa awa, kundi dahil kitang-kita naming hindi siya aminin ang hirap ng buhay nila. Habang pinapanood kong masayang kumakain si Maya, hindi ko maiwasang isipin, paano kung pumayag siya? Paano kung siya nga ang maging sagot sa panalangin naming mag-asawa? Pero hindi ko alam na ang mga susunod na salitang bibitawan ni Andrea ang magpapabago sa ekspresyon ni Maya. At sa unang pagkakataon, makikita ko ang isang kriminal na tuluyang mawawalan ng salita. Habang nakaupo kaming tatlo sa maliit na karinderyang yun, ilang beses kong binalak magsalita. Pero sa tuwing bubuka ang bibig ko, parang may humaharang sa mga salita. Paano mo ba sasabihin sa isang taong ilang beses mo nang ipinasok sa selda na gusto mong pagkatiwalaan siya sa pinakamahalagang pangarap ng buhay mo? Ako mismo, hindi ko alam kung paano sisimulan. Tahimik na umiinom ng malamig na tubig si Maya. Paminsan-minsan ay napapangiti siya habang kumakain ng fried chicken. Ate, ang sarap pala talaga nito kapag hindi galing sa picture. Napatawa si Andrea. Hindi ka ba madalas kumain ng fried chicken? Kapag may sweldo lang. Wala naman akong sweldo. Kaya birthday lang ni June. Minsan nga, 1 peraso lang binibili ko. Sa kanya lahat. Kanin lang sa akin. Napayuko si Andrea. Kitang-kita kong naiiyak na siya. May kakaibang tibay si Maya. Hindi siya sanay magreklamo. Parang nakasanayan na niyang siya ang laging nagsasakripisyo. Huminga ng malalim si Andrea. Tumingin siya kay Maya. Maya, may gusto sana kaming sabihin sa'yo. Biglang tumigil si Maya sa pagkain. Ate, kinakabahan ako. Hindi naman po ba ako may utang dito? Napangiti ako. Wala. Huwag kang mag-alala. Tahimik na tumingin si Andrea sa akin. Parang hinihintay niyang ako ang magsimula. Pero hindi ko magawa. Kaya siya na ang nagsalita. Maya, hindi na kasi ako pwedeng magbuntis. Biglang nalungkot ang mukha ni Maya. Pasensya na po. Hindi ko alam. Pero gusto pa rin naming magkaroon ng anak. Tahimik lang si Maya. Hindi niya inalis ang tingin sa asawa ko. Kaya may gusto sana kaming itanong. Huminga ng malalim si Maya. Ano po yun? Mahinang hinawakan ni Andrea ang kamay niya. Papayag ka bang maging surrogate mother ng magiging anak namin? Parang huminto ang oras. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Napabitaw siya sa hawak niyang kutsara. Hindi siya makapagsalita. Ilang segundo ang lumipas hanggang sa napatawa siya. Malakas. Ate, ang galing niyo magbiro ha? Tahimik kaming dalawa. Unti-unting nawala ang ngiti niya. Sandali, seryoso po kayo? Tumango si Andrea. Biglang napailing si Maya. Paulit-ulit. Hindi pwede. Hindi ako. Mali po ang napili ninyo.
Inasahan ko nang magugulat siya. Pero hindi ko inasahan na ganoon katindi ang pagtanggi niya. Maya, pakinggan mo muna kami. Sir, kriminal po ko. May record ako. Paulit-ulit niyo nga akong inaaresto eh. Tapos ngayon, pagkakatiwalaan niyo kung dali ng anak niyo? Hindi niyo ba naiisip na baka ako pang maging dahilan ng problema niyo? Tahimik kaming dalawa ni Andrea. Nagpatuloy siya. Ate, maganda kayo, mabait kayo. May pinag-aralan kayo. Marami kayong kakilala. Makakahanap kayo ng mas karapat-dapat kaysa sa akin. Ako? Mandurukot lang ako. Hindi ko deserve ang tiwalang ibinibigay niyo. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Buong buhay ko ang tingin sa akin ng mga tao. Magnanakaw. Ngayon lang na may nagsabing may tiwala sila sa akin. Pero hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko po matatanggap yung ino-offer ninyo sa akin. Hindi ko napigilang mapayuko. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong mas mabigat pala ang mga salitang ibinabato natin sa isang tao kaysa sa posas na isinusuot natin sa kanya. Lumapit si Andrea kay Maya. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito. Maya, hindi kita pinili dahil wala kang pagkakamali. Pinili kita dahil nakita kong marunong kang magmahal. Nagulat si Maya. Nakita ko na inuuna mo ang kapatid mo. Nakikita kong tumutulong ka sa mga batang nagugutom kahit ikaw mismo halos walang makain. At ang taong marunong magsakripisyo para sa iba ay taong pwedeng pagkatiwalaan. Tahimik na umiyak si Maya. Hindi siya makatingin. Akala ko doon na siya papayag. Pero may isang lihim pala siyang matagal nang kinikimkim. At ang lihim na yon ang dahilan kung bakit natatakot siyang tanggapin ang alok namin. Hindi pa namin alam na sa mga susunod na minuto, mabubuksan ni Maya ang sugat ng kanyang nakaraan. Isang sugat na magpapabago sa tingin namin sa kanya habang buhay. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon katindi ang pagtanggi ni Maya. Kung pera lang ang pag-uusapan, alam kong malaking tulong yon sa pagpapagamot ni June. Pero parang may mas malalim pa siyang dahilan at hindi nga ako nagkamali. Tahimik lang si Maya, nakatitig sa baso ng tubig. Parang nakikipaglaban sa sarili. Makalipas ang ilang sandali, huminga siya ng malalim. Ate, sir, may kwento ko. Pero pagkatapos niyong marinig, baka bawiin niyo rin ang alok niyo. Tahimik kaming nakinig. Lumaki po akong walang tatay. Ang nanay ko palipat-lipat ng trabaho. Minsan may pagkain kami, minsan wala. Noong 12 anyos ako, may lalaking lumapit sa amin. Nangakong tutulungan kami. Nangakong hindi kami magugutom. Si Rodel, pamilyar sa akin ang pangalang yun. Kaya napahawak ako sa tuhod ko. Isa siya sa mga matagal na naming minamanmanan na leader ng isang grupo ng mga mandurukot. Noong una, pinapakain niya po kami. Binibigyan ng pera. Hanggang sa isang araw, tinuruan niya akong dumukot. Sabi niya, Kapag hindi ka nagnakaw, mamamatay sa gutom ang pamilya mo. tahimik na tumulo ang luha ni Maya. Bata pa ako, hindi ko alam ang tama sa mali. Akala ko normal lang ang ginagawa namin. Bilang pulis, maraming beses ko nang narinig ang pangalang Rodel. Pero ngayon ko lang nakita ang totoong pinsalang iniwan niya sa buhay ng isang tao. Bakit hindi ka umalis? Napangiti si Maya pero puno ng lungkot.
Sinubukan ko po. Maraming beses. Pero sa tuwing aalis ako, binabantaan niya si June. Sinasabi niyang kapag hindi ako bumalik, may mangyayaring masama sa kapatid ko. Napapikit si Andrea. Ako naman hindi na mapakali. Bakit hindi ka lumapit sa pulis? Napatingin si Maya sa akin. Lumapit po ako noon. Pero bago pa man ako makapagbigay ng pahayag, may nagsabi sa akin na may tao raw sa presinto na kasabwat ni Rodel. Natakot ako. Hindi ko na alam kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan. Natahimik ako dahil alam kong posible yun. Hindi lahat na nagsusuot ng uniforme ay tapat at yun ang pinakamasakit tanggapin. Pagkatapos ng usapan, tumayo si Maya. Pasensya na po, hindi ko pa rin kayang tanggapin ang alok nyo. Ayokong madamay kayo, lalo nang magiging anak nyo. Naglakad siya palayo. Hindi ko siya pinigilan hanggang sa may humintong itim na van sa kabilang kalsada. Bumukas ang bintana. May lalaking nakatingin kay Maya. Nakaitim na sombrero. At kahit malayo, nakilala ko kaagad. Si Rodel. Mabilis na umalis ang van. Pero bago yun, nagkatinginan sila ni Maya. Kitang-kita ko ang takot sa mukha niya. Noong sandaling yun, hindi na lang ito tungkol sa pangarap naming mag-asawa. Isa na rin itong kaso. At bilang pulis, nangako ko sa sarili kong hindi ko hahayaang habang buhay na takasan ni Maya ang sarili niyang nakaraan. Hindi ko pa alam na kinabukasan, isang tawag mula sa ospital ang magpipilit kay Maya na muling isipin ang alok namin. At ang tawag na yon ang magiging simula ng pinakamabigat na desisyon sa buhay niya. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Paulit-ulit kong naiisip ang mga sinabi ni Maya. Bilang pulis, gusto kong hulihin agad si Rodel. Bilang tao naman, gusto kong tulungan si Maya. Pero alam kong hindi sapat ang awa. Kailangan ng ebidensya. Kailangan ng tamang oras. Hindi ko alam na ang tamang oras na yon ay darating kinabukasan. Maaga pa lang nasa opisina na ako. Habang inaayos ko ang mga papeles, biglang bumukas ang pinto. Humahangos si Ben. Sir Liam, may tumatawag sa'yo. Ospital. Mabilis kong sinagot ang telepono. Hello? Bakit ka umiiyak, Maya? Sir, si June, biglang bumagsak. Hindi na siya makahinga. Parang tumigil ang mundo ko. Maya, kumalma ka. Paparating na ako. Hindi ko na hinintay ang susunod pang sasabihin niya. Kinuha ko ang susi ng sasakyan at agad akong umalis. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang kaba ko. Siguro dahil sa loob lang ng ilang araw, naging mahalaga na rin sa amin ang buhay ng batang hindi pa namin nakikilala ng lubusan. Pagdating ko sa ospital, naabutan kong nakaupo si Maya sa sahig. Niyayakap niya si June na nakaratay sa stretcher. Umiiyak siya. Lumapit ako. Maya, Napatingin siya sa akin. Halos wala na siyang lakas. Sir, sabi ng doktor, kailangan na raw operahan si June. Kung hindi, napahinto siya sa pagsasalita. Hindi na niya naituloy. Lumabas ang doktor. Kayo po ba ang kamag-anak? Tumango si Maya. Kailangan nating makapagbigay ng paunang bayad para maihanda ang operasyon. Tahimik si Maya. Unti-unti niyang ibinababa ang tingin. Dok, wala na po akong pera. Naibenta ko na po lahat. Pati mga gamit namin. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko eh. Hindi ko na kayang panoorin pa siya. Tinawagan ko si Andrea. Pagkalipas lang na 20 minuto, dumating siya sa ospital. Pagdating ni Andrea, agad niyang niyakap si Maya. Hindi niya ito kilala ng matagal, pero parang matagal na silang magkaibigan. Kamusta si June? Hindi ko na po alam.
Napaiyak na naman si Maya. Nahimik na nakatingin si Andrea sa akin. Parang nag-uusap kami kahit walang salita. Maya-maya, lumapit siya kay Maya. Maya, tandaan mong sinabi ko kahapon. Hindi pa huli ang lahat. Napatingin si Maya. Ate, hindi ko kaya. Hindi kita pinipilit. Pero gusto kong malaman mo. Nakatayo pa rin ang alok namin. Hindi para bilhin ng pagkatao mo, kundi para mabigyan tayong lahat ng pagkakataon. Tumulo ang luha ni Maya. Tahimik siyang tumingin kay June. Pagkatapos ay tumingin sa amin. Mahabang katahimikan. Naririnig lang namin ang tunog ng monitor sa loob ng ICU. Huminga ng malalim si Maya. Sir? Ate, kung papahayag ako, may kondisyon ako. Nagkatinginan kami ni Andrea. Ano yon? Lahat ng tulong, diretso sa operasyon ni June. Walang kahit isang piso para sa akin. Pagkatapos kung may silang ang anak nyo, aalis ako. Hindi ako magiging dahilan para masira ang pamilya ninyo. Hindi ako papahag na balang araw may magsabing inagaw ko ang asawa ng iba. Napaluha si Andrea. Lumapit siya kay Maya at hinawakan ng kanyang mga kamay. Maya, hindi ka kailanman magiging kabit. Hindi ka kailanman magiging kapalit ko. Magiging bahagi ka ng pangarap naming mag-asawa. At habang buhay kong ipagpapasalamat yun sa'yo. Tuluyan nang napiyak si Maya. Sa unang pagkakataon, tumango siya. Sige po, papayag na ako. Noong araw na yon, pakiramdam namin ni Andrea ay isang hakbang na lang ay matutupad na ang pangarap naming magkaroon ng anak. Pero hindi namin alam na may isang taong galit na galit sa naging desisyon ni Maya. At ang taong yon ay si Rodel. Hindi siya papayag na makawala si Maya sa kontrol niya. At dahil doon, magsisimula ang pinakamapanganib na bahagi ng aming kwento. Hindi ko may paliwanag ang saya ko nang pumayag si Maya. Pero kasabay nun, ang isang mabigat na responsibilidad. Nangako ko sa sarili ko na bilang pulis, hindi ko lang proprotektahan ang asawa ko at ang magiging anak namin. Kailangan ko din protektahan si Maya dahil simula nang pumayag siya, alam kong magiging target na siya ni Rodel. Makalipas ang isang linggo, magkatabi kaming nakaupo ni Andrea. Sa kabilang upuan naman si Maya. Halatang kabadong-kabado. Paulit-ulit niyang hinihimas ang laylayan ng blouse niya. Sir, pwede pa ba akong umatras? Napangiti ako. Natatakot ka ba? Hindi, kinakabahan lang. Baka mamaya may injection na. Kasing laki ng barbecue stick. Napahalakhak si Andrea. Ikaw talaga. Kahit seryoso ang sitwasyon, napapatawa mo pa rin kami. Lumabas ang nurse. Miss Maya? Tayo na po tayo. Tumayo si Maya. Pero bago siya pumasok, lumingon muna siya sa amin. Ate, sir, kapag tumakbo ako palabas, habulin niyo ako ha. Napailing na lang kaming dalawa habang natatawa. Ganoon si Maya. Kahit kinakabahan, kaya pa ring ngumiti. Siguro, yun ang dahilan kung bakit madaling gumaan ang pakiramdam ng mga taong nasa paligid niya. Kinagabihan, naghahapunan kami ni Andrea. Tahimik lang siya. Parang may iniisip. Han, okay ka lang? Tumango siya. Diyam, may aaminin ako. Napatingin ako sa kanya. Nagsisinungaling ako kapag sinasabi kong hindi ako natatakot. Tahimik akong nakinig. Natatakot akong baka dumating ang araw na mas mapalapit ka kay Maya. Hindi dahil gusto nyo, kundi dahil siyang magdadala ng anak natin. Lumapit ako sa kanya.
Hinawakan ko ang magkabilang kamay niya. Han, tingnan mo ako. Tumingin siya. Ikaw lang. Ikaw ang babaeng mamahalin ko. At ikaw lang ang tatawagin kong asawa. Hindi mababago yon. Unti-unting napangiti si Andrea. Alam ko, kailangan ko lang marinig ulit. Niyakap ko siya. Pagkatapos ng lahat ng ito, mas magiging masaya ang pamilya natin. Hindi ko alam na may isang taong nakamasid sa bahay namin ng gabing yun. Isang taong matagal nang naghihintay ng pagkakataong makalapit kay Maya. Kinabukasan, pauwi na si Maya galing sa ospital. May dala siyang gamot ni June. Habang binubuksan niyang pintuan, may boses na nagsalita sa likuran niya. Dahang-dahang lumingon si Maya. Namutla siya. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Ngumisi si Rodel. Balita ko. Yayaman ka na. May bago ka ng amo. Wala akong amo at hindi na ako babalik sa grupo mo. Lumapit si Rodel. Halos magdikit na ang mukha nila. Akala mo ba ganun kadali? Marami kang alam tungkol sa negosyo ko. Kapag nagsalita ka, patay tayong lahat. Hindi ako magsasalita. Ang gusto ko lang hayaan mo na kami ni June. Ngumisi si Rodel. Hindi! May utang ka pa sa akin at sisingirin kita! Bigla niyang hinablot ang braso ni Maya. Pero bago pa siya makagawa ng iba, may humintong sasakyan. Bumaba ako. Kasunod si Ben. Bitawan mo siya! Aba, may bodyguard ka na pala ngayon, Maya! Hoy! Hindi bodyguard ah. Pulis. Libre lang ang posas kung gusto mo. Napatingin si Rodel sa akin. Hindi pa tayo tapos. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Sumakay siya sa motorsiklo at mabilis na umalis. Tahimik na nanginginig si Maya. Lumapit ako. Ayos ka lang? Tumango siya pero nangingilid ang luha niya. Noong gabing yun, lalo akong naging determinado. Hindi lang pala pangarap ang kailangan kong ipaglaban. May buhay ng nakataya. Buhay ni June at lalong buhay ni Maya. At ang buhay ng batang unti-unti nang nabubuo sa sinapupunan niya. Pero hindi ko pa alam na ang pinakamalaking lihim ni Maya ay hindi si Rodel. May isang katotohanan tungkol kay June na matagal nang nakabaon sa nakaraan. At kapag nabunyag yun, tuluyan nitong babaguhin ang buhay naming lahat. Pagkatapos ng gabing yon, doble ng pag-iingat namin. Kahit sabihin pang pulis ako, hindi ko kayang bantayan si Maya ng 24 na oras. Ang magagawa ko lang, siguraduhin may mga taong handang tumulong sa kanya kapag wala ako. At habang lumilipas sa mga linggo, unti-unti ring lumalaki ang batang dinadala niya. Kasabay noon, unti-unti ring nabubuo ang isang kakaibang samahan. Araw ng linggo, may dala kaming mga grocery ni Andrea. Pagdating namin, nadatnan na naming nagluluto si Maya. Amoy na amoy ang sinigang. Aba, ang bango naman! Nagulat si Maya. Ate sir, hindi na sana kayo nag-abala. Hindi kami nag-abala. Bumisita lang kami. Lumabas si June mula sa kwarto. Mas maganda na ang itsura nito kumpara noong mga nakaraang linggo. Sir Liam, may dala ba kayong tsokolate? Napatawa ko. Chocolate agad ang bungad. Mamaya na po ang kumusta. Nagtawanan kaming lahat. Inabot ko ang paper bag. Yehey! Alam ko na, mabait talaga kayo. Aba, may tsokolate. Bakit ako wala? Napalingon kaming lahat. Sir Ben, paano niyo nalaman na nandito kami? Naamoy ko ang sinigang eh. Lahat kami ay napahalakhak. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman kong parang normal na pamilya lang kami. May tawanan, may kwentuhan, at kahit panandalian lang, nakalimutan naming lahat ang mga problemang kinakaharap namin.
Habang kumakain, napansin kong tahimik si June. Parang may gustong sabihin. O bakit biglang tumahimik ang makulit? Napakamot siya sa ulo. Sir, pwede po ba akong magtanong? Pwede naman. Kapag lumabas ng baby, pwede po bang ako nang maging kuya niya? Biglang natawa si Ben. Aba, nauna ka pa ha? Bakit? Gusto mong maging kuya? Para may magtatanggol sa kanya. Katulad ng pagtatanggol ni ate sa akin. Napangiti si June. Biglang natahimik ang lahat. Napaluha si Maya. Hinaplos niya ang buhok ni June. Ikaw talaga. Simple lang ang sinabi ni June. Pero tumagos yun sa puso naming lahat. Dahil kahit hindi pa niya alam ang buong sitwasyon, pamilya na ang turing niya sa amin. Kinabukasan, habang inaayos ko ang mga dokumento tungkol kay Rodel, may pumasok na matandang lalaki. May dala siyang lumang envelope. Ikaw ba si Lieutenant Liam? Opo. May ipapabasa sana ako. Tungkol kay June. Napakunot noo ako. Kilala niyo si June? Tumango ang matanda. Matagal na. Bago pa siya mapunta kay Maya. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Ano pong ibig ninyong sabihin? Inilapag niya ang lumang envelope sa mesa. Hindi sila tunay na magkapatid. At may naghahanap sa batang yon sa loob ng maraming taon. Nanlaki ang mamata ko. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Pakiramdam ko huminto ang oras. Kung hindi kapatid ni Maya si June, sino siya? At bakit ngayon lang lumabas ang katotohanan yun? Hindi ko pa alam na ang laman ng envelope na hawak ko ang magiging susi para tuluyang mapabagsak si Rodel. At kasabay nun, mabubunyag ang pinakatatagong lihim sa buhay ni Maya. Hindi ko kaagad binuksan ang envelope. Bilang pulis, alam kong pwedeng totoo ang laman nito. Pero pwede ring isa lang itong paraan para guluhin ang isip namin. Kaya bago ako gumawa ng kahit anong hakbang, kailangan ko makasiguro. Pero habang tinitingnan ko ang matandang nasa harapan ko, pakiramdam ko ay matagal na niyang dala ang bigat ng lihim na yon. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope. May lumang litrato. Isang batang lalaki, kasamang isang mag-asawa. Sa likod ng litrato ay may nakasulat. Para kay Nathan, mula kina mama at papa. Napatingin ako sa matanda. Sino si Nathan? Si Nathan ay si June. Parang tumigil ang paligid. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Sigurado po kayo? Tumango ang matanda. Ako ang dating driver ng pamilya nila. Noong gabing pinatay ang mga magulang niya, ako ang nagligtas sa bata. Pero hinabol kami ng mga tauhan ni Rodel. Sa takot ko, iniwan ko ang bata malapit sa simbahan. Akala ko may mabuting taong makakapulot sa kanya. At yun nga ang nangyari. Si Maya ang nakakita sa kanya. Parang may mga piraso ng puzzle na biglang nagduktong-dugtong. Kaya pala handang gawin ni Maya ang lahat para kay June. Hindi dahil magkadugo sila, kundi dahil siya ang tumayong ate, nanay at tatay ng batang yon. Kinagabihan, pumunta kami ni Andrea sa bahay ni Maya. Masaya niya kaming sinalubong. Ate sir, sakto nakapagluto ko ng pansit. Pero napansin niyang seryoso kami. May nangyari po ba? Tahimik kong inilapag ang envelope sa mesa. Maya, may kailangan tayong pag-usapan. Unti-unting nawala ang ngiti niya. Umupo kaming tatlo. Inabot ko sa kanyang litrato. Matagal niya itong tinitigan. Ang cute naman ng batang to. Kamukha ni June. Napayuko ako. Dahil siya nga si June. Biglang napatingin siya sa akin. Sir? Anong ibig niyong sabihin? Ipinaliwanag ko ang lahat. Habang nagsasalita ako, unti-unting namumuo ang luha sa mga mata niya.
Hanggang sa matapos ako, tahimik ang buong bahay. Maya-maya mahina siyang nagsalita. Ibig sabihin, hindi ko pala siya tunay na kapatid. Tumango ako. Niyakap niya ang lumang litrato. Pagkatapos ay naiyak siya. Wala akong pakialam kahit hindi kami magkadugo. Kapatid ko pa rin si June. Hindi ko siya iiwan kahit anong mangyari. Tahimik na umiiyak si Andrea. Lumapit siya at niyakap si Maya. Alam namin. Kaya lalo ka naming hinahangaan. Noong gabing yun, mas lalo kong napatunayan na hindi dugo ang bumubuo sa pamilya. Pagmamahal at sakripisyo. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit pamilyang turingan ng mga tao. Habang paalis kami, biglang tumunog ang cellphone ko. Si Ben ang tumatawag. Sir, may emergency. Nahuli na namin ang isa sa mga tauhan ni Rodel. At may sinabi siya. Ano? Alam na raw ni Rodel na buhay pa si June. At papunta na raw siya roon. Nanlaki ang mamata ko. Mabilis akong lumingon sa bahay ni Maya. Kasabay noon, may narinig kaming malakas na pagpreno ng isang van sa labas ng eskinita. Sunod-sunod na bumaba ang 4 na armadong lalaki. At sa pinakahuli, si Rodel. Ngumisi siya habang nakatingin sa bahay. Kunin niyo ang bata! At huwag hayaang makatakas si Maya! Noong sandaling yun, alam kong dumating na ang laban na matagal ko nang iniiwasan. Hindi na ito simpleng operasyon ng pulis. Laban na ito para sa pamilya. At kahit buhay ko pang kapalit, hindi ko hahayaang may mangyari kina Maya, June, Andrea, at sa batang dinadala ni Maya. May mga sandaling kahit gaano ka katagal na naging pulis, hindi ka pa rin handa sa mangyayari. Hindi dahil natatakot kang masaktan, kundi dahil natatakot kang may mawala sa mga taong mahalaga na sa'yo. At yun ang naramdaman ko nang makita akong bumaba si Rodel sa van. Mabilis kong inilapit si Andrea sa likod ng sasakyan. Andrea, tumawag ka ng backup! Mag-iingat ka. Tumango ako. Inilabas ko ang baril ko. Police! Huwag kayong kikilos! Napatingin sa akin si Rodel. Ngumisi siya. Lieutenant, akala ko ba matagal pa tayong magkikita? Tapos na laro mo, Rodel. Hindi pa, dahil kukunin ko ang batang dapat noon pa namatay. Biglang tumakbo ang 2 tauhan niya papunta sa bahay. Mabilis akong humarang. Nagkaroon ng suntukan. Naagaw ko ang bakal na hawak ng isa. Habang si Ben naman ay hinahabol ang isa pa. Oy, saan ka pupunta? Libre ang kulungan ah. Napatid ang lalaki sa kanal. Napaupo si Ben sa kakatawa. Kita mo, hindi na kita hinabol. Ang kanal na ang humuli sa'yo. Kahit sa gitna ng tensyon, napailing ako. Ganoon talaga si Ben. Minsan, kailangan mo rin talagang tumawa kahit delikado ang sitwasyon. Dahil kapag puro takot ang nasa isip mo, mas mahirap lumaban. Sa loob ng bahay, mahigpit na yakap ni Maya si June. Ate, anong nangyayari? Narinig nilang malakas na kalabog sa pinto. Napaatras si June. Nanginginig si Maya. Pero hindi siya bumitaw sa pagkakayakap sa bata. Nagpatuloy ang habulan. Biglang tumakbo si Rodel papunta sa likod ng bahay. Sinundan ko siya. Pagdating ko roon, may hawak na siyang baril. Bitawan mo na ang kasong to. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Alam ko, at mas lalong alam kong hindi ka na makakatakas. Bigla niyang itinutok ang baril. Pero bago pa siya makaputok, may malakas na boses na sumigaw. Sir! Napalingon ako. Lumabas pala siya ng bahay. Maya! Bumalik ka sa loob! Ikaw! Kasalanan mo lahat! Mabilis na hinablot ni Rodel si Maya at ginawang panangga. Napatigil ako. Hindi ako makaputok. Ibaba mo ang baril! Kung hindi na makikita ng anak niyo ang mundong ito. Namutla ako.
Nakita kong umiiyak si Maya. Pero sa halip na sumigaw, mahina siyang nagsalita. Sir, huwag kayong mag-alala sa akin. Unahin niyo si June. Napakagat ako sa labi. Hindi ako makapagdesisyon. Sa loob ng maraming taon bilang pulis, iyon ang pinakamahirap na sandali ng buhay ko. Isang maling galaw lang, maaaring may mamatay. Habang nakatutok si Rodel sa akin, may isang maliit na boses ang narinig. Ate! Tumakbo palabas si June. June, wag! Nalingat si Rodel. Sandali lang pero sapat na yon. Mabilis kong sinipa ang baril sa kamay niya. Nakipagbuno siya sa akin. Nagpalitan kami ng suntok. Hanggang sa dumating si Ben at ang backup. Sabay-sabay nilang pinusasan si Rodel. Habang isinasakay siya sa mobile, tumingin siya kay Maya. Hindi ka pa rin mananalo. Ngumiti si Maya. At sa pagkakataong ito, wala nang takot sa mga mata niya. Tahimik na isinara ng mga pulis ang pinto ng mobil. Sa wakas, natapos din ang bangungot na matagal niyang dinadala. Akala ko yun ang katapusan ng lahat. Pero hindi pa pala. Dahil makalipas ang ilang araw, habang papalapit ang panganganak ni Maya, isang balitang manggagaling sa doktor ang muling susubok sa tibay ng loob naming tatlo. At iyon ang magiging huling pagsubok bago tuluyang mabuo ang pamilyang matagal na naming ipinagdarasal. Matapos mahuli si Rodel, pakiramdam ko ay doon na matatapos ang lahat. Sa wakas, malaya na si Maya. Wala nang nagbabanta sa kanya, wala nang humahabol kay June. Pero minsan talaga, kapag akala mong tapos na ang laban, may isang huling pagsubok pang ibinibigay ang buhay. Lumipas ang ilang linggo. Malapit ng manganak si Maya. Nasa ospital kaming tatlo. Halata ang kaba sa mukha ni Andrea. Paulit-ulit siyang naglalakad sa hallway. Han, maupo ka muna. Mahihilo ka. Ikaw nga ang mas kabado dyan eh. Ngumiti ako. Halata ba? Napatawa kaming dalawa. Lumabas ang doktor. Kailangan na natin ipasok si Maya. Lumapit kami sa kanya. Nakaiga siya sa stretcher. Pawis na pawis, pero nakangiti pa rin. Sir, kapag lalaki wag niyong papangalan ng Rodel ha? Napatawa kaming lahat. Pati ang nurse ay napailing. Kahit ako hindi papayag eh. Ganoon si Maya. Kahit hirap na siya, kaya pa rin niyang magpatawa. Pero ilang minuto lang ang lumipas na walang mga ngiti namin. Lumabas ang doktor. Seryoso ang mukha nito. Liam, Mrs. Andrea, may kaunting komplikasyon. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Kumusta si Maya? Stable siya. Pero kailangang ilabas agad ang bata. Tahimik kaming nagdasal. Hindi ko na alam kung ilang minuto ang lumipas. Pakiramdam ko, oras ang pinakamatagal na bagay sa mundo. Hanggang sa may narinig kaming malakas na iyak ng sanggol. Napaluha si Andrea. Napapikit ako. Hindi ko na malayang umiiyak na rin pala ako. Lumabas ang doktor at ngumiti siya. Congratulations! Malusog ang baby at ligtas din si Maya. Parang nabunutan kami ng napakalaking tinik. Kinabukasan, pumasok kami sa kwarto. Karga ni Andrea ang sanggol. Tahimik na nakatingin si Maya. Unti-unti siyang ngumiti. Hinaplos niya ang maliit na kamay ng bata. Ang gwapo mo naman. Mana ka sa mama mo. Napatawa si Andrea. Aba, akala ko sa papa. Ate, kapag sa papa kasi makukulit. Napailing ako. Ako na naman. Nagtawanan kaming tatlo. Ilang sandali ang lumipas. Tumayo si Maya. Kinuha niyang maliit niyang bag. Saan ka pupunta? Uuwi na ako. Tapos na ang usapan natin. Nadala ko na ng ligtas ang anak niyo. Oras na para magsimula ulit ako. Tahimik si Andrea.
Lumapit siya kay Maya. Kinuha niya ang bag nito. Ate, sinong nagsasabing mag-isa kang magsisimula ulit? Napatingin si Maya sa kanya. Simula nang makilala ka namin, hindi ka na naging karibal. Hindi ka naging kapalit. Naging kapatid ka. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Maya. Ate, kung papahayag ka, sa amin ka na tumira habang inaayos mo ang buhay mo. May trabahong naghihintay sa'yo sa kumpanya ko. Legal, marangal, at hindi mo na kailangang magtago. Hindi na napigilan ni Maya ang pag-iyak. Mahigpit niyang niyakap si Andrea. Maya-maya, pumasok si Jun sa kwarto. Masigla na ito. Bit-bit ang isang sobre. Ate, may sulat. Binuksan yun ni Maya. Mula yun sa tanggapan ng piskal. Napatunayan na sa korte ang lahat ng krimen ni Rodel. Kasama roon ang pagkamatay ng tunay na mamagulang ni June. Dahil sa hatol ng korte na ibalik kay June ang lahat ng ari-ari ang iniwan ng kanyang mga magulang. Tahimik ang buong silid. Napatingin si June kay Maya. Ate, may bahay na tayo. May pera na tayo. Ngumiti si Maya. Lumuhod siya sa harap ni June. Anak, ay June, saan mo gustong tumira? Ngumiti ang bata. Lumapit siya kina Andrea at sa akin. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Maya. Dito. Kasama silang lahat. Kasi ito na ang pamilya natin. Walang nakapagsalita. Puro luha. Puro ngiti. Noon, akala ko ang pagiging amay nagsisimula sa araw na isinilang ang anak mo. Nagkamali ako. Nagsisimula pala ito sa araw na pinili mo maging responsable sa buhay ng iba. At akala ko rin pamilya lang ang mga taong kadugo mo. Nagkamali na naman ako dahil si Maya, kahit hindi naman kadugo, naging kapatid namin. Si June, kahit hindi namin anak, naging bahagi ng buhay namin. At ang batang isinilang sa araw na yon, lumaki na may 3 taong handang magmahal at magsakripisyo para sa kanya. Kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari, ito yun ay may mga pusong hindi kailanman hihiramin dahil kapag nagmahal ka ng tapat, kusang ibinibigay ng Diyos ang mga taong magiging tunay mong pamilya. Ako po si Liam. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento.